Meron po tayong napakagandang balita na ikinagugulat na marami pero totoo po ito. Mas mataas ang tinatawag na Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ngayon kaysa sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Yan ang ibinalita ng National Economic Development Authority o NEDA. Ang Pilipinas nga raw ang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa lahat ng bansa. Nakasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Narito ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Pilipinas raw ang nakapagtala ng pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa mga miyembro ng ASEAN nitong nakalipas na 3 buwan. Yan ang ibinalita ng National Economic Development Authority o NEDA sa press conference kanina. Ngayong third quarter ng taong ito, pumalo sa 7.1% ang GDP growth rate. Di hamak na mas mataas yan kumpara sa 3.2% GDP growth noong third quarter din ng isang taon. Ang GDP o Gross Domestic Product ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa sa loob ng bansa. Ito ang isa sa ginagamit para sukatin ang ekonomiya ng isang bansa. Ayon sa NEDA, ang dahilan sa pagtaas ng GDP ay ang pagpapakitang gilas ng manufacturing, services at construction sector ng bansa. Tumaas din daw ang gastos ng gobyerno at maging ng mga Pinoy. Nananatiling mahina pero bumabawi naman daw ang agriculture industry. Mataas ang expectation, business confidence in the economy, and malakas yung economic activities sa various sectors. Ayon sa palasyo, mararamdaman ni Juan de la Cruz ang 7.1% GDP growth. Well, kung i-breakdown nyo po yung mga detalye, tumaas po ang ating public and private construction. That would mean more employment for the people. Simula Enero hanggang Setyembre ng taong ito, nasa 6.5% na ang GDP growth rate. Mas malaki kaysa sa 3.9% na naitala sa kaparehas na panahon noong 2011. Naniniwala ang Malacanang na kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong takbo ng ekonomiya, mas mararamdaman ng mas maraming Pinoy ang epekto ng pag-unlad. Sa takbo ng ating ekonomiya ngayon, ayon sa NEDA, hindi raw malayo maabot ng bansa ang 5 to 6% na growth target ngayong taon. Pero kailangan pa rin daw ipagpatuloy ang mga pagbabago nang sa gayon, lalo tayo makaakit ng mga negosyante. Kinakailangan i-sustain natin ng mataas na growth, 6 to 7% of growth a year for the next 10-20 years. Kinakailangan ganon. Otherwise, you'll not be able to catch up ngayon kung masustain natin yung expansion na yan for a long time. That should eventually lead into increases in average income, no? Increases in incomes among the people, among ordinary Filipinos. Pero higit sa mga numero, may ibang kasama sa wishlist ng mga Pinoy para sa susunod na taon. Sana alas po lahat po ng nagaganyan ng trabaho, madalian din. Sana din sir, lalaki na yung sweldo namin, tas bababa din po yung mga presyo ng mga bilihin. Sana po wala ng korupsyon dito sa gobyerno at para lalong gumanda yung ekonomiya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.